Yo, what's up mga troops? So ayun, Friday nga ngayon dito, tapos first Friday nakapag-day off ako, kaya ito, nagala muna. Hindi siya actually gala, may pupunta lang ako sa North Shore. May nakita kasi ako sa Facebook na nagtitinda ng mga Filipino items, mga Filipino product, kaya ayun, medyo napa-order, tapos yun, pipick upin ko na lang ngayon. Tapos magtitingin-tingin din ako dun sa bahay nila kung ano pa yung ibang mga tinda nila. Tapos ayan, dito na ako sa bus stop mga troops, waiting na lang sa bus. Ayun, kita-kita na lang mamaya mga troops pag nandun na ako sa bahay nila. So ayun nga mga troops, sakto na Friday tapos wala akong pasok. Unang Friday ito na wala akong pasok. Alam niyo natin pagka sa mga restaurant, lalo na dito sa Canada, every Friday, every mga weekends yun ang mga busy days. Tapos ito, dumaan muna ako dito sa dating bahay na tinitirahan ko kasi nag-text sa akin yung may-ari na may mga mails daw para sa akin, kaya ayun, pinick up ko muna. Opo mga troops, dating bahay kasi lumipat na ako ng bahay. Andun na ako nakatira ngayon sa may malapit sa trabaho, mga 8 minutes lang na lakad. Tapos pumunta na nga ako kaagad sa bus stop kasi pupunta pa ako sa may North Shore Exchange kasi bibili pa ako ng juice ng vape ko. Ito kasi yung vape shop na gusto ko, yung mga juice nila. Tapos ito mga troops, pagkapasok ko may nakita ako, mga microscope ba yan mga troops? Di ko alam anong mga yan, juice lang naman binibili ko dito. Pagkatapos ko nga bumili ng juice ay sinundo ako ni Ate Jane para papunta na dito sa bahay nila, tapos nandito yung mga tinda nila. Tapos ayan mga troops, ito ang ilan sa mga tinda nila dito mga troops, mga pang Filipino products talaga. Medyo konti na nga lang daw tong mga stock nila, lalo na tong Bear Brand na to, kaya isa na lang yung nakuha ko kasi may mga may-ari na yung iba. Tapos may mga frozen products din sila, hindi ko lang napakita sa video. Ito karamihan sa mga nakadisplay dito mga troops, sa mga dry goods. At medyo marami-rami nga ako nabili dito mga troops. Siguro yung mga nabili ko dito mga troops ay aabot ang mga isa o kaya hanggang 2 buwan. Sa ibang store naman kasi dito like Superstore, Walmart o Freshco, minsan may mga benta naman sila ng mga pang Asian like mga Filipino food. Kaso nga yun lang, minsan lang kailangan tsambahan talaga na may stock sila. Tapos nakita ko nga lang to sa Facebook na may mga post sila na nagbebenta ng mga Filipino products. Kaya ayun, nagtanong-tanong ako sa mga presyo. Tapos kung saan yung location nila. Tapos ito nga may nakita pang ako dito ng mga pampabango. Syempre alam nyo na pagka nagkakaedad na, ito na yung mga pampabango. Mga panghaplas-haplas sa mga sumasakit na katawan. Efficacy sana gusto ko kaso wala, kaya itong Omega na lang kinuha ko. Tapos sa mga bago nga pala dito sa Kamloops o kahit sa mga matagal na dito sa Kamloops tapos hindi pa alam to, ito nga pala yung Facebook nila. Add nyo na lang tapos tingin-tingin lang kayo sa update sa mga post nila kung ano yung mga available na products nila. Isip. Kasi parang ang lapit lang kasi ng tinitirahan ko sa trabaho ko eh. Ay, pag nag-place ka. Yun lang. Dati dito lang ako nakatira oh. Sa Linden Avenue. Siya sa Malaysia. Simpagod mo. Tapos ayun nga mga troops, pagkatapos ko nga mamili, ito hinatid ako ni Ate Jane pauwi sa bahay. Kasi marami naman daw akong nabili, kaya ayun, hinatid niya na lang din ako. Tapos ayan mga troops, yan yung view ng North Shore. Diyan ako nakatira dati kaso lumipat na ako dito sa may Glen Eagles, dito na ako sa taas ngayon. Tapos ayun nga mga troops, saglit lang ay nandito na, malapit na kami sa bahay. Grabe, as in ang dami ko talagang nabili mga troops. First time ko mag-grocery ng ganung kadami at ganun din yung binayaran ko. Tapos ayun na nga mga troops, pagka uwi ko sa bahay ay wala na akong sinayang na oras, nilinis ko na nga itong mga paa ng manok. Tapos syempre nilagyan ko na ng bawang, toyo, tapos ito may ginawa ako ditong suka na mayroon ng sili tsaka bawang kasi ginagamit ko talaga to pang sausawan. Tapos ito yung gagamitin ko ngayon para mayroon ng anghang tapos may dagdag na lasang bawang pa talaga. Ito yung mga simpleng luto pero nakakapagparami talaga ng kanin. Tapos ayun nga mga troops, naglagay lang ako ng dahon ng laurel, tapos syempre yung pamalakasan nating magic syrup, tapos nilubog ko lang sa tubig, tapos tinakpan ko, tapos hayaan ko lang na kumulo hanggang sa maluto siya. Tapos habang hinihintay ko ngang naluto ay ito may binili rin ako ditong salted egg. Grabe ang cravings ko dito mga troops. Kaya ayun, 4 na ganun yung binili ko. Bali, ang isang pack ay half dozen, bali 6 na piraso, kaya yung nabili ko lahat ay nasa 24 pieces. I-stock ko na rin talaga kasi. Lalo na pag tinatamad magluto ito pang madali ang ulam lang. Tapos ayan, tingnan nyo naman mga troops. Sheesh! Yung nagmamantika-mantika pa talaga yung egg yolk niya. Grabe, ang sarap nito mga troops. Kahit nung nasa summer pa ako mga troops, pagka nagugutom ako ng mga madaling araw o kaya hating gabi, ay ito naghahanap talaga ako ng salted egg. Kaya ito, dinamihan ko na talaga yung bili para ma-snack ako dito. Tapos ayun nga mga troops, tinanggal ko lang sa shell tapos maghihiwa lang ako dito ng maliliit na kamatis. Simpleng-simple lang din mga troops. Mga pagkaing probinsya lang ba, yun talaga yung nakakamiss, di ba? Minsan nga hindi ko to ginagawang ulam, minsan ginagawa ko ring pulutan to. At yun din siguro yung mangyayari ngayon. Tapos ayun nga mga troops, naghiwa lang din ako ng sibuyas tapos ihahalo ko lang din dito. Tapos may nakita nga rin ako doon na calamansi juice kaya binili ko na lang din kasi manghirap maghanap ng calamansi dito. As in wala talagang calamansi dito sa Kamloops. Iwan ko lang sa ibang lugar dito sa Canada kung may calamansi. Pero dito sa Kamloops wala talaga kaming mahanap na calamansi kaya ito binili ko na lang. Tapos tinikman ko muna kung talagang calamansi rin
ba talaga yung lasa. Tapos ayun, kalamansi din naman. Kaya perfect na to pagkagagawa ng sausawan o kaya kung anong luto na kailangan ng kalamansi. Tapos ayun nga mga troops, konting mekos-mekos na lang at goods na to. Ready to papa na to mga troops. Pero syempre, tikman muna natin mga troops kung okay ba talaga yung lasa. Tapos grabe mga troops, pagkatikim ko nga ay grabe, na-miss ko talaga yung Samar. Na-miss ko na naman talaga yung Pilipinas. Tapos hindi lang basta tikim yung ginawa ko, kundi pinapak ko na talaga, nagmukbang na talaga. Kaya yan, natatawa na lang ako sa sarili ko. Kasi akala ko mauubos ko kaagad kakapapak. Kaya yan, pinigilan ko sarili ko. Tapos eto nga mga troops, tingnan na natin itong ating paanang manok. Tapos ayan, medyo malapit na maluto kaya nilagyan ko na ng sibuyas. Hinuhuli ko talaga ilagay itong sibuyas kasi gusto ko yung nakakain ko pa yung sibuyas. Tapos eto, bumili na nga rin ako nitong tang na juice dun sa kanila. Meron din naman kasi nito sa mga ibang store, superstore o kaya sa fresh ko. May nakita akong ganito kaso andun na lang din naman ako kaya bumili na rin din ako. Tapos mura-mura din naman yung mga presyo nila doon. Tapos ayun nga, kunting mikos-mikos na lang din. Tapos ipapasok ko muna to sa freezer para hanggang mamaya pagkakain ko sakto lang, malamig na. Tapos ayan mga troops, pakita ko lang yung mga ibang binili ko. Ayan, bali 2 kilo ng paanang manok yung binili ko. Tapos bumili na rin ako ng pisngi ng baboy kasi para pang sisig o kaya pang tokwat baboy. Tapos ayan, kikiam tsaka fishball, pang merienda minsan o kaya pulutan minsan. Tapos ito, may ganito namang mga longganisa tsaka tosino doon sa superstore kaso iba yung brand, hindi Pure Foods. Tapos ito Pure Foods, syempre alam naman natin mga Pilipino, Pure Foods talaga ay isa sa mga brand na tumatak na sa atin mga troops. Tapos ito, bangus, pangsigang. Tapos may isa din akong bangus doon na daing na bangus. Tapos ito mga pang merienda naman mga troops, ayun, 2 klase ng cheesecakes, flat tops, yung tang. Tapos ayun, may langka ako dyan, langka ube, syempre mga childhood favorite yan, di ba mga troops. Tapos ayun, syempre yung nasa likod, isa sa mga favorite na snack o kaya panghimagas, yung pillows. Tapos ayun, bumili na rin ako nitong all-purpose cream kasi minsan mahirap tong hanapin. Pati itong angel condensada, tapos itong black beans. Kaya ayan, nag-stock na rin ako ng marami. Tapos ito nga mga troops, okay na. Medyo malapot-lapot na yung sabaw ng ating paanang manok kaya goods na yan mga troops at ako'y nagsandok na ng kanin tapos kukuha na rin ako nitong ulam. Tapos kaya gusto ko sa adobo ng paanang manok yung hindi talaga tuyo, yung medyo may sabaw-sabaw talaga kasi ayan, gusto ko talaga yung isinasabaw sa kanin. Tapos lalo na pag umabot na to kinabukasan ay mas lalong masarap pa to, lalo na pag yung parang nagiging Gila Ace na yung sabaw niya. Ay nako, ang sarap papakin mga troops. Tapos eto na nga mga troops, ready to papa na mga troops. Goods na, ready na. Grabe talaga yung tuwa ko dito mga troops. Kasi madalang lang talaga tong mga pagkain na to, lalo na dito sa Kamloops. Hindi kasi katulad sa mga ibang big city, katulad sa Calgary kasi nakapunta naman ako ng Calgary dati tapos naisama ako nila na mag-grocery. May mga pinupuntahan silang mga Asian store doon tapos ayun, may nakikita ako na may mga pang Pilipino talaga, mayroon din ganito mga chicken feet. Pero dito sa Kamloops, bihira, madalang ang mayroong ganito. Meron naman nagtitinda nitong chicken feet dito lang sa malapit sa bagong tinitirahan ko ngayon kaso medyo mahal na sa $16. Tapos doon sa Pinoy Delicacies ay nasa $12 lang kaya ayun, binamihan ko na talaga ng bili. Tapos ayan mga troops, kung napansin nyo, hindi ko na nga niluluwa yung mga buto ng daliri ng paanang manok. Yan talaga yung gustong gusto kong pagkakaluto nitong paanang manok, yung malambot na malambot kahit yung mga buto niya. Yung pwede mo nang lunukin yung mga buto sa daliri tapos pwede mo na ring sipsipin yung buto. Pwede mo nang nguyang-nguyain tapos sipsipin yung mga laman talaga ng buto. Ayos, sulit na sulit talaga pag gaganyan mga troops. Plano ko sana ulam ko pa to hanggang bukas o kaya sa mga susunod na araw pa kaso iwan ko baka maubos to ngayong gabi pa lang. Tapos ayun nga mga troops, yung salted egg ay naging side dish ko na lang. Sulit na sulit yung food trip ko ngayon mga troops. At dahil marami pa nga akong natira nitong mga paanang manok takan nitong salted egg kaya ayan, hindi pwedeng hindi natin paparisan ng malamig na beer. Ayan mga troops, tamang-tama sa napakainit na panahon. Pamparelax tsaka pampalamig ng katawan. Actually, nag-beer na ako kagabi kaso ito may pulutan nga na maganda kaya ayan, syempre dapat may Paris na beer para sulit na sulit talaga. So ayun mga troops, hanggang dito lang muna. See you sa next video. Thank you, have a good one.